pinagdaanan. Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, impunto alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Mga kasama, isa pong napakagandang umaga. Akin hong bati sa inyong lahat. Umaga tayo ngayon ng Huwebes. Tayo po'y asyat na sa buwan ng Mayo 2026. Minsan pang sa inyo at Paumaga News and Public Affairs Program. Straight to the point. Straight to the point hanggang alas 7 ng morning. Tayo po'y magkakarinigan. Siyempre tulad ng dati. Pag-uusapan pa rin natin mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. At kami pa rin po'y umaasa sa nahoy nasa mabuting kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano man po inyong ginagawa, pinagkakabalan mga kasama. Welcome! Samahan po ninyo kami. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook naman, live na live po tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Weather report. Mga kasama, update sa kalagayan po ng ating panahon. Nagpalabas po ng Tropical Cyclone Advisory ang Pag-asa mga kasama. Weather report. May kinalaman po sa binabantayang tropical storm na si Hagupit. Si Hagupit mga kasama. Weather. Ayon sa Pag-asa mga kasama, ang lokasyon po ng tropical storm o ang mata po ng tropical storm ito mga kasama as of 4 a.m. kanina. Tinatayang base po sa available data mga kasama ay nasa 1,995 km east ng northeastern Mindanao. Weather. Ito'y nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Weather report. Taglayo nito mga kasama, maximum sustained wind na 65 km per hour, malapit ho sa gitna, pagbugsong abot ho ng 80 km per hour. Samantalang yung kanyang tinatahak na direksyon going westward sa bilis na 20 km per hour mga kasama. Samantala, ang extent ng tropical cyclone wind mga kasama, aabot daw ho ng hanggang 270 km mula po sa gitna. Weather report. Samantalang sa magiging kalagayan ng panahon mga kasama ngayong araw ho na ito ay no sa Pag-asa. Weather report.
magiging kondisyon po ng ating panahon mga kasama ang bahagi po ng Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, Zamboanga Peninsula. Maging ang bahagi po ng Central at Eastern Visayas ay makakaranas po ng maulap na papawrin, may mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil nga po sa binabantayang low pressure area. Samantalang iba pang bahagi ng bansa kabilang ho tayo rito sa Bangsamoro Region, Cotabato City mga kasama, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawrin, may mga isolated rain showers at thunderstorm, dulot naman ng umiiral na easterlies. Ang temperatura ngayong araw maglalaro sa pagitan 27.5 degrees Celsius hanggang 35.5 degrees Celsius. Sunrise kanina 5:31, sunset naman 6:14 mamayang gabi. Straight to the point. Mga kasama sa muli sa pong napakagandang morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight to the point. Good morning, kumusta po kayo mga kasama? Straight. Kumusta po ang inyong gising? Kumusta ang inyong morning? Straight to the point. Sa mga lugar na mabasa po yung kalupaan ngayong umaga, Straight to the point. dahil nga po sa naranasan nating bahagyang pag-ulan kagabi, madaling araw kanina mga kasama, Straight to the point. sa mga lugar na nakaranas na po ng Straight to the panunuyot ng kanilang kalupaan sa mga farmland na nakakaranas na po ng panunuyot. Straight to the point. Nagkakabitak-bitak na yung kalupaan dahil nga po sa mga matinding mga mainit ng panahon na ating nararanasan. To the point. Papasalamat po sila dahil ilang gabi na ho ito nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Straight. Yung iba nga po sa mga kasakahan, nung makaranas ng bahagyang paglakas ng ulan, kinabukasan, naging matubig yung kanilang natuyong Straight. sakahan, agad nang inihanda para po makapagtanim mga kasama. Straight to the point. Ano? Kaya't Straight to the point. sa mga magsasaka ho natin, umaasa sila na sana may mga pag-ulan pa tayong maranasan. Ano ho? Straight to the point. Sige. Ang daming mga usapin, daming mga balita mga kasama, daming mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Pag-uusapan natin yan mga kasama sa kabuuan ho ng ating programa ngayong umaga mga kasama. Straight to the point. Sa lokal na mga usapin, ngayong araw, last day dito po sa Bangsamoro Region, last day ng filing ng Certificate of Candidacy. Straight. Mamaya makiki-update tayo mga kasama. Dahil sa mga sandaling ito, dito ho, simula sa baba ng ating himpilan, ilang bahagi ng Sinsot Avenue going doon ho sa front gate ng Bangsamoro Government Center. Straight to the Ang point. dami na ho natin mga kabayang napapansin natin, naririyan. Ano ho? Nag-aabang, ito'y possible sa paghahain ho ng Certificate of Candidacy. Straight. Napansin natin yung color of the day. Sa bahaging ito ng Governor Gutierrez Avenue ay puti. Straight to the point. Ano? Yan yung napapansin natin color of the day mga kasama. Straight. Sa bahaging yan ng Governor Gutierrez Avenue dito po sa ating lungsod. Kaya abangan natin sino po yung mga hahabol sa huling araw ho ng filing ng Certificate of Candidacy today. Straight to the point. Pero bago yan mga kasama, dami pang pasadahan natin ang ilan po mga lokal na mga usapin natin. Straight to the point. Ilan po mga lokal na usapin mga kasama na pinag-uusapan ho ngayon. Straight to the point. Straight to the point. Pasadahan natin mga kasama itong nilabas mga kasama na listahan listahan ng sinasabing top 10. Top 10 na mga madalas ireklamong ahensya ng gobyerno. Aba, meron palang ganito ha. Straight. Nilabas kamakailan mga kasama itong top 10 na listahan ng mga ahensya ng gobyerno na madalas na inireklamo ng publiko. Straight to the point. Ano? At para po magkaroon kayo ng kaalaman kung ano po itong mga ahensyang ito mga kasama, narito po yung binabanggit. Straight to the point.
na pagkakasunod-sunod. Base po sa may pinakamaraming reklamo sa proseso ng transaksyon. Base po ito sa nilabas na ulat ng Anti-Red Tape Authority or itong ARTA. Ano itong binanggit mga kasama ni ARTA Director General Ernesto Perez sa ginawang punong balitaan dyan ho sa Malacanang. At karamihan dito mga kasama, sinasabing nagmula po sa Metro Manila. Straight to the point. Sa Metro Manila, karamihan po sa mga opisinang ito. Straight to the point. Pero hindi naman nangangahulugan na kesyo karamihan sa Metro Manila, walang reklamo sa iba't iba pang mga probinsya mula po sa bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Straight to the point. At kabilang sa mga issue na tinukoy mga kasama ng ARTA, yun daw hong mabagal na aksyon sa aplikasyon at paniningil ng dagdag na requirements. Aba, To the point. meron ding naitalang reklamo mga kasama tungkol sa mga fixer. Straight to the point. At sinasabing merong meron daw mga nahatulan na sa ilalim ng Ease of Doing Conduct o Ease of Doing Business Act, kung saan bumaba na sa ikatlong pwesto. Straight to May binabanggit ditong ahensya na bumaba sa ikatlong pwesto yung kanyang ranking. Straight to the point. Kung saan ito na po yung dating nanguna sa listahan ng mga ahensyang may pinakamaraming reklamo mga kasama. Straight to the point. So handa na ba kayong malaman kung ano-ano po itong mga ahensya mga kasama na tinukoy Radyo Manebs ng tanggapan ng ARTA o itong Anti-Red Tape Authority or ARTA? Straight to the point. Base po sa pagkakasunod-sunod mga kasama, top 10 most complained national government agencies for 2026. Straight. Unahin natin yung sa pinakababa. Sa top 10 tayo. Top 10, number 10. Straight to the point. Nangunguna yung Department of Science and Technology or DOST. Straight to the point. Meron siyang total 26 complaint mga kasama. Straight to the point. Number 9. Straight to the point. Binabanggit yung Department of Human Settlement and Urban Development. Base po sa nilabas na record, meron na pong 30 mga reklamo. Straight to the point. Kasama niya sa top number 9 ang Professional Regulation Commission or PRC. Meron ding 30 mga reklamo mga kasama. Straight to the point. Number 8, Straight to the point. yung Department of Migrant Workers. Binabanggit ng ARTA, meron daw hong 34 na mga reklamo. Straight to the point. Number 7, Straight to the point. Ang National Telecommunications Commission. NTC. Straight to the point. Ang panganim naman mga kasama. Meron siyang 35 na mga reklamo. Straight to the point. Ang panganim mga kasama ang Department of Education. DepEd. Straight. Sali rin ha. Meron siyang 46 na reklamo. marami, 46 ha. Ito, binabanggit, Metro Manila lamang ho ito mga kasama ha, Straight to the point. na naging tinukoy nila. Hindi pala kasama dito yung iba pang bahagi ng ating bansa. Straight Sige, to the sunod. Samantala mga kasama sa pang 5. lima naman ang Philippine Statistics Authority, Or PSA. PSA, na may reklamong umabot na ho ng 49. Dami ha. Straight to the point. Sunod. Samantala ang pang-apat naman ho mga kasama, Land Registration Authority Registry of Deeds, na may reklamong 55. Straight to the point. Pangatlo, ang Food and Drug Administration o FDA. Ito dati yung number 1 eh. Number 1 to, bumagsak ngayon sa number 3. So medyo nagkulang ng konti. Straight. May reklamo ho mga kasama na 62. Straight. Pangalawa naman ho, ang Bureau of Internal Revenue, na may reklamo na 89. Sino kaya yung nasa Top number number 1? Hulaan nyo. Kung siya man, Hulaan nyo. congrats. Hulaan nyo kung sino yung sa top number 1. Straight. Sino yung top number 1 at ilan yung binabanggit na complained reklamo laban sa kanya. Straight to the point. May idea kayo kung sino? Sige nga. Sino yung sa top number 1? Straight to the point.
Sige, top number 1, Radyo Manebs. Ang top number 1 mga kasama kung saan dati na rin itong nabanggit ng dating Pangulo na ngayon ay nandito pa sa 2026. Ba? Straight. Ang Land Transportation Office. LTO. Straight. To the point. Number 1 sila sa listahan na Meron na silang bilang na 152 na complaint. na inireklamo mga kasama. Gano'ng karami? 152. 152 Straight. To the na point. mga sinasabing reklamo dito po sa nasabing government agency po. Number 1, ang Land Transportation Office, mga kasama. Marami pa nagsasabi yung ibang ahensya ba't hindi nasali. May binabagit siya, BOC, iba pa na madalas din inireklamo Radyo Manebs. Pero ito kasi yung listahan na nilabas mga kasama na binanggit natin na pinaka inireklamong ahensya ng gobyerno sa ating bansa. Straight. Na inireklamo po o base po sa record ng Anti-Red Tape Authority or ARTA, mga kasama. Straight. To the point. Kung yung ibang binabagit natin na mag-top Radyo Manebs, may mga palakpakan tayong binibigay, di ba? Kahapon, yung kababayan natin sa Bangsamoro Region, taga Cotabato City, top 1 sa CSC examination. Straight. To the point. Ito kaya, magpapalakpakan kaya sila. Straight. To the point. Nasali yung pangalan sa mga listahan na to. Straight. Ay To na the na. point. Sige, oras mga kasama. 6:18 na po ng morning. Straight. To the point. At katulad nga po ng ating binabanggit mga kasama, huling araw ngayon ng filing ng Certificate of Candidacy para po sa mga nagnais tumakbo sa district o para po sa maging district representative sa September 14. Straight. First parliamentary election sa Bangsamoro Region, mga kasama. Kahapon, Radyo Manebs, yung mga district representative ng partidong UBJP Straight. To the point. ay naghahain ho ng kanilang mga COC maaga pa kahapon na Jumanebs nagtungo na ng pagbukas kahapon ng Comelec office or dito sa ating sa Bangsamoro Government Center compound. Straight. To the point. Yung Maguindanao del Norte, Cotabato City at SGA maagang-maaga pang dumating at naghahain ho sila ng kanilang mga COC, mga kasama. And maging doon sa ibang mga probinsya Straight. ng Bangsamoro Region. Straight. To the point. May good news ito para sa mga miyembro Radyo Manebs. Straight. To the point. Ng nasabing partido politikal ng UBJP. Straight. Dahil kahapon may nilabas yung Commission on Election. Straight. To the point. Ano yung nilabas Radyo Manebs ng Comelec kahapon? Binabasura Oo. yung dalawang petisyon na humaharang dito po sa pagbibigay po ng accreditation o para i-grant yung accreditation bilang political party na makalahok sa September 14 parliamentary election sa UBJP, mga kasama. Straight. To Sige the nga, point. pakiapin tayo, kukuha tayo ng mga reaksyon Radyo Manebs. Para sa dagdag na detalye mga kasama, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang siyang nakatalagang spokesperson ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP, si Engineer Mohajirin Ali. Magandang morning po, Sir Engineer Ali. Sa DXMA po kasama si Manager Sir Erwin Cabilbigan at Sabang. Good morning po, Engineer, sir. Morning po, sir. Yes, Eds and Erwin, magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa inyo at sa ating tagapakinig. Napakagandang balita po ito para sa UBJP, mga miyembro, dahil nga inilabas na ho ng Comelec yung pong petition ng dalawang petitioner na may ruling pinagbabawalan na makalahok ang UBJP. Pero ito nga, binasura ito. Anong reaksyon po niyo, Engineer, sir? Opo. Yeah, tayo nagagalak po sa desisyon ng Comelec at expected naman po natin itong desisyon. In fact, ang ating chairman ng Comelec ay nung nakita natin na interview, sinabi naman po niya na ilalabas yung decision bago matapos yung filing of candidacy ng district candidates. So tayo ay talagang tuloy-tuloy na yung natin, lalo pa natin paigtingin yung preparasyon para sa ating nalalapit na halalan
for the first BARM election po. Mhm. Ito bang resolution ng Comelec Inbank Engineer, sir, official na po natanggap ng UBJP? Since kahapon officially nilabas po ito sa public? Yeah, official po na natanggap. Mukhang ang balita ko ay may kasamahan kaming naka-receive ng hard copy sa Manila. Opo. So, yes po. Opo. Ano po magiging implikasyon po nito sa inyong partido after nga po nitong resolusyong nilabas po ng Commission on Election kahapon, sir? Yeah, malaking tulong ito sa amin dahil mawawala na yung agam ng bawat isa regarding the participation of UBJP for the first parliamentary BARM election po. Ayun. So, after nga po nitong naging desisyon, yung ay sinasabing i-grant na ho yung accreditation po ninyo. Ito ba napasakaman na rin po ninyo, sir? As of now, no, I'll check with our lawyers, pero yung isa naming kasama tumawag sa akin direct kahapon na receive niya yung hard copy ng decision. Ayun. Okay. So, liban ho dito, mayroon pa bang iba pang mga petisyon na isinampa laban ho sa UBJP na posibleng sabi nating may epekto sa pagsisimula o sa paghahanda po para po sa pagsali sa September 14 first parliamentary election sa BARM? So far, wala na kaming alam, no, with regards to any petition pa na i-file against the United Bangsamoro Justice Party. Yun lang yung sa accreditation. So far, alam namin na may petition nga. Dalawa yung na-receive natin, yung una. At yung pangalawa ata is hindi na umabot doon sa date na dapat may file kung may mga petition pa. Kaya madaling na ibasura. Yung una, yun yung nasinagot na natin. At maganda naman po ang kinalabasan ng resulta. At we're very confident naman po doon sa naging response natin sa petition. So nangangahulugan ito, engineer, wala nang magiging sagabal pa, problema pa para po sa inyong paglahok sa first parliamentary election dito po sa Bangsamoro Region. Inshallah. Ayun, malinaw. Opo. Sir Engineer Ali, kamusta naman po yung pong pagpakain ng Certificate of Candidacy ng mga pambato ng UBJP from Cotabato City, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at iba pang probinsya, Engineer, sir? Yeah, dahan-dahan hong nag-file ng candidacy yung mga district candidates natin BARM-wide. Nakita ho natin kahapon yung sa Cotabato City. Yung 3 districts natin, sabay-sabay silang nag-file. Ganun din yung sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. At yung ilan today, yung filing naman po natin until midnight today. Yun, pag-file ng district candidates po for the first BARM election. So, ibig sabihin may extension. Maraming pa palang inaasahan pang maghahain ng mga pambato ng UBJP ngayong araw na ito. Marami po. Kasi ngayon yung last day. Kailangan nilang mag-file or else hindi na sila makakapag-file kung sakaling hindi sila makapag-file today. So hindi po pala napagkasunduan na kahapon yung filing ng lahat ho ng mga tatakbo sa para pa maging district representative ng UBJP attorney, engineer, sir. Yes, geographically depende po sa mga candidates natin. Okay. Kaya nung kahapon ang nag-file ay yung sa Central Mindanao, Cotabato, SGA, MDS, MDN. And then today, LDS naman po, Lanao del Sur. Although kahapon meron na rin nung nag-file from Lanao del Sur na district candidates natin at yung karamihan today. And then sa island provinces natin today po ang filing nila. Opo.
Sa LDS, so, sir, 9 district, lahat to, ngayong araw, sabay-sabay na ho yan na maghahain ng COC. Yung karamihan, sabay-sabay na po yan. Ang nauna ata I saw from the Facebook kahapon ay yung District 8 natin sa Lanao del Sur ay nakapag-file na kahapon. Yung lahat to ng mga maghahain, sir, nabigyan na rin po ba ng yung CONA? Definitely. May mga kona na po sila. Mhm. So ngayon, ano yung plano ng UBJP since na ito na nga, nailabas na yung paper na granted na lalahok ang UBJP para sa BARM election? Yeah, lalo nating pagtingin yung preparation natin. Talagang kailangan mo ng magandang planning sa bagay na ito, lalong-lalo na yung advocacyhan natin dun sa ground. Kailangan nating mapaintindi sa ating constituency kung ano yung magiging itsura ng election natin sa darating na September 14. This is the first election. This is a parliamentary system of government. So kailangan maintindihan ng ating mamamayan kung ano yung magiging sistema ng election this coming September po. Ayun. Opo, Engineer Sir, kung mamarapatin po ninyo, pwede mong malaman sino-sino po yung mga pambato po ninyo sa iba't ibang mga distrito? Malapit lang, yung SGA, Maguindanao Norte, Cotabato City, and Maguindanao del Sur, Engineer Sir. Yung ilan lang, no, kay Sige po. ibibigay din namin yung kabuuan yan. Okay. Pero yung ilan dyan, Cotabato City, si Attorney Sheriff, and then si Mitimbang, Kap Mitimbang, at saka si Hashim Mantikayan Okay. ang kandidato natin. And then SJ ay doon sa District 1, yung kapatid ng ating mayor sa Pahamudin, si Mansur, Mhm. ang district candidate natin, yung ating ang anak ng ating chairman ng MILF, Mhm. si Alhaj Murad. And then hindi ko lang familiar yung pangalan ng district 2 natin sa SGA. And si MDS naman po, nakita natin kahapon si Anwar Alamada, and including Tawakal Mitimbang Mhm. sa MDS. And abangan natin yung mga susunod pa na magpo-file. Ibubuo na ho namin yung anunsyo yung kabuuan ng district candidates natin from the total of 32 districts BARM-wide. Ay, sige po. Antabayan natin yan. Sir, dagdag pa sir, kamustahin rin po namin yung si Muhammad Kelly Antao. Di ba nasa ano rin siya, na-endorso na rin siya last year ng UBJP. Ngayon po ba, pambato pa rin po ba siya ng UBJP? Yun yung naging isa sa mga nabago doon sa district candidates natin. Instead of him, ang napag-desisyonan po ay si Mansur po, na anak ng ating chairman. Ayos. Opo. Okay. Engineer Sir, kayo po nagpapasalamat ng maraming sa oras, information, mga paglilinaw na ibinahagi nyo ngayong umaga sa ating po mga tagapakinig. Baka may mensahe po kayo na isiparating sa mga supporters ng UBJP. Go ahead po, Engineer Sir. Yeah, again, maraming salamat po sa opportunity na to sa ating mamamayang Bangsamoro. No? Lalo pa ho nating paigtingin yung ating kaalaman sa darating na election. We really encourage all our voters, no, qualified voters, na makilahok dito sa ating kauna-unahang parliamentary election. No? At ang ating partido, ang United Bangsamoro Justice Party, ay accredited na po at ready na na makilahok sa ating first BARM election po sa darating na September 14, 2026 po. Again, salamat po sa inyo. Ayun. Sa Engineer, ating mga mamayan. opo. Engineer, salamat ng marami. Again, good morning po sa iyo, sir. Good morning. Yes, Lahat and good ng morning po tanong. at salamat. Straight to the point. Ayan po mga kasama, ang
spokesperson. Information Officer din ho ng UBJP at MILF. Chairman ng Information Committee. Opo, si Sir Muhajirin Ali. Straight to the point. May kinalaman nga po rito sa mga development. Una, ang pinag-usapan natin yung pagbasura ng Comelec Bank. Doon sa dalawang petisyon na humaharang sa accreditation ng UBJP na makalahok sa first parliamentary election. Straight. And ikalawa, update doon sa paghahain ho ng COC ng mga pambatuho nila sa district bilang district representative mga kasama. Straight to the So, point. abangan natin yung magiging progreso sa araw na to. Sino-sino naman kaya yung maghahain ho ng kanika nila mga COCs mga kasama. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 6:32 ng umaga. Tatak RMN. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi? Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan. Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Naanay iBerry Gold with lutein. Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, og nakuhaan ng silaw sa suga. Salamat sa lutin sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw. Para sa mga drivers, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, may healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Hi sis! Gusto mo bang lumabas ang mas natural mong ganda? Yung hanap mo ba ay makinis at malakutis porsilan ng mukha? Sis, Alena Set ang tubag sa mga problema sa panagway ug magpagawas sa natural beauty, puti ug hamis na panagway. Ang Alena Set walay halong kimikal, made up of pure natural ingredients ug aprobado kini sa FDA. Sa Alena, kinis at gandang mukha o walang katulad. Alena Set. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold,
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama sa Bunga Puluhan, tatak alas 6:36 ng morning. RMN. Straight to the point. Mga kasama, tuloy tayo sa ating programa ngayong umaga. Umaga tayo ngayon ng Huwebes, Thursday, May 7, 2026. Kami sa Radyo Manila. Straight to the point. Good morning muna sa ating mga viewers. Oy, happy 21st birthday pala kay Councilor Florante Popoy Pormento. Sir Poy, happy birthday ha. Bumisita dito kahapon sir eh. Ating mentor Radyo Manebs. Tinanong lang natin happy birthday. Tinanong lang natin kung kumusta. Sabi chill lang. Chill lang. And parang gusto pa yatang sumama sa team natin sir. Sa rides. Mga rider. Yun yung pinagkakabalan ni Councilor Popoy. Rides lang. Rides. Happy 21st birthday. Good morning din kay Muhay Pradyamuda Jaguni, kay Krems Adam ng Kalanganan 2, Cotabato City. I'm Sir Salik Adam ng Doha, Qatar. Si Sali Abdul Karim. Si Zib Alejo Salvador, good morning. Merlin Sanchez Jeronimo, good morning din. Si Evelyn Fontanilla, good morning. Si Krems Adam, good morning din ng Kalanganan 2. Si Sumulod Omania Sinsin, good morning. Oy, magkikabit bahay natin yan sa Radyo Manebs. Ano? Mga taga-Kalanganan to. Taga-Bubong Kalanganan to. Hintayin po ninyo kami, malapit na. Kapitbahay na tayo. Yung kakilala ko doon, Sir Erwin, sabi niya, pagka nakalipat na daw tayo, maaari na daw siya magdala ng yung layagan. Uy! Yan ang the best. Ano yung layagan? Alimango? Alimango. Wow. Layagan eh. May pispan kasi sila sa dito sa may... Kalanganan din. Basta area ng Kalanganan din. Kalanganan to. Lapit na. Lapit na. Ilang tulog na lang yan. Malapit na. Dapat tuparin mo yan. Kaya kung hindi mo yan tuparin, hindi kami ma-high blood. Kita-kits tayo dyan. Mga kapitbahay natin. Yun, mas malaki yung area natin doon. Mas malaki, mas maganda. And then, pag may mga event na tayo, tulad nung ginawa nating workshop seminar sa mga estudyante, hindi na tayo magsisiksikan. Malaki as in. Maganda yung area natin doon. May malaking activity area. Si Sumulo Domania Sinsin, good morning. Always po, shout out sa aking mga katrabaho dyan sa Yaping Chong Girls. Cynthia Sumulod, Riza Dalin, Marlene, Marilyn, Vivian, Irene, Jovelyn, Mian, Rose Ann, Joy Joy, Linlin, Love Love. Si Georgina, Jorlene, may mga bago. Jerilyn, Jerry Lee Jane. Hermina, si Gemma Angelina, Madam Rubilin Yap. May napansin ka dyan na wala sa listahan? Wala, yung dalawa. Dahil girls na binabanggit eh. Kung may yung dalawang boys nila, hindi na naging Yaping Chong Girls yun. Yaping Chong Girls and Boys. Sige, morning ha. Mga girls natin na suking tagapakinig dyan sa bahaging yan, downtown area mga kasama. At nagpapabati rin pala kasamang Sir Erwin ang tawag nito, si Mang Andoy. Stall number 1 ha. Stall number 1. May pinakamasarap dyan na native barbecue. Maraming salamat. Morning. Morning pala. Wala pa palang maraming salamat. Wala ko napadala. Magandang morning po sa inyo. May nagpaabot ng mensahe rito. Sir, isalin nyo kami dahil dito sa Cotabato City, okay na okay yung serbisyo namin. Yung SSS sa Cotabato City, okay ang service. Okay. Good morning sa kanilang manager, branch manager. Sir Bong Mabinay. Sir, magandang lalaki po kayo. Saka yung ating suki, si Sir Ben. Magandang morning sa inyo dyan, sir, sa SSS Cotabato City. Sige. Habang inantay natin yung ating magiging sunod na bisita, may konti mga kasama. Batiin mo na yung iba pa mga viewers natin dyan, Radyo Manayos. Magandang umaga rin sa iba pa mga viewers natin, si Pearl Timon Nasibog.
Ano kaya ito? Ano kaya ito ni Guard? Nasibog. Nasibog. Hindi naman nasibog si Guard. Hindi naman nasibog. Si Wahida Akan Mamalapat, good morning. Trinidad Mestidio, Salim Ira, si Jo Marie Tanghal, I'm Sir Salik Adam, si Sir Margani Gumander. Ay, Doc, morning. Napansin ko yung text na dito kasamang Sir Erwin kanina eh. Good morning, Manager Sir Erwin and Sir Ems. Good morning din sa mga magpa-file ngayong araw sa last filing ng COC para sa MP District Representative. Good morning. Din sa si Doc Margani Commander, Presidente ng Cotabato Darussalam College. Si Lori Bello, good morning from Tenorio. Si Dato Brahim Balabaran Gulam. Good morning. Morning. Si Nelly Pelobello Kitor Valmoria, good morning. Si Main Masukat Akan ng Metro Manila, layo At ng iba pa, good morning ho, si Zahara Ganoy Uto. Good morning po. Si Fay Muhammad, si Evelyn. Good morning. Morning po sa inyong lahat. Ito, may magandang balita para sa ating lahat. Ng mga gumagamit ng kuryente. Meron bang hindi pa gumagamit ng kuryente ngayon? Meron po siguro sa mga probinsya. Ito, magandang balita mga kasama mula po sa Energy Regulatory Commission dahil inatasan ito mga kasama ang suspension o nagpalabas ng kautusan mga kasama ng suspension para po sa 3 buwan. Nationwide suspension ito ng electricity disconnection para po sa mga consumers na hindi po nakapagbayad ho ng kanilang mga bill. Straight to the point. Pag tawag nito, pag dumarating na si bill, si due date, straight to the point. Lalo pag yung isa sa mga naka-due Radyo Manebs, yung sa kuryente, talagang sasakit yung ulo ng bawat isa. Straight to the point. Base po sa nilabas mga kasama na kautusan ng ERC, ito'y kasunod po ng kaguluhan pa rin sa gitnang silangan mga kasama. Ayon dito sa kanyang order, cover ng kautusan ng ERC yung mga unpaid electricity bills for May to July 2026. Simula yung buwan hanggang July, 3 buwan ho yan mga kasama na billing period. Ito na para sa residential and non-residential consumers. Alam naman natin, tayo dito sa Cotabato City, yung ating enerhiya, kuryente sa Colite. Pag hindi ho tayo nakapagbayad ng 2 magkasunod na buwan, matik yan. The following day, problema ka na. Straight to the point. Base ko nga po rito sa kautusan mga kasama ng ERC, kanyang inatasan ang lahat po ng mga power distribution utilities to implement, magpatupad raw ng staggered, utay-utay na payment scheme. Pwedeng utay-utay Radyo Manebs, hindi yung one-time na bayaran. Pag yung bayaran mo, pinakamababa, 3,000. Pag due date mo yan, kinakailangan babayaran mo at least yung 1 month yan. Dito sa kautusan, pwede raw staggered basis, utay-utay. Then binabanggit rin ng ERC yung mga consumers na yung kanilang monthly consumption ay hindi po tataas ng 200 kilowatt hours. Sabi rin ng ERC ay pwedeng i-defer yung payment ng kanilang bill sa mga binabanggit na period, May to July, at i-settle ito through installment over 3 months pagkatanggap ng kanilang bill, Radyo Manebs. So pwede mong utay-utay Radyo Manebs yung bayad mo sa loob ng 3 buwan din. Base po sa nilabas na kautusan ng ERC. Pero, binabanggit siya, dapat yung consumption, monthly consumption, ay hindi lalampas ng, ilan yun? Binabanggit niya, 200 kilowatt per hour. Pero kung lalampas ka na doon, hindi ka na saklaw nito. Dito yan, ma-follow up natin yan sa Colite. Ano po yung sistema na kanilang ipapatupad. May kinalaman rito sa naging kautusan naman ng ERC
mga kasama. No? Para mas magiging malinaw para po sa atin. Okay? Sige, oras natin. 6:46 ng morning mga kasama. Lipat tayo ng paksa. Balikan natin yung mga paghahanda dahil punong abala ngayong araw. Sa huling araw ng filing ang Bangsamoro Electoral Office Radyo Manebs. The other day, kahapon and today, magiging sobrang busy ho nila mga kasama. Nasa linya, Ang follow up natin. Regional Director, mga kasama ng Bangsamoro Electoral Office, si Attorney Ray Sumalipaw. Good morning po, Sir Attorney Ray Sumalipaw. Sa DXMM po, kasama si Manager Sir Erwin Kabilbigan at Eb Sabang po. Good morning, Director, Sir. Morning, Director, Sir. Manager, and lalo na sa ating mga suking tagapakinig dito sa station. And of course, sa lahat, magandang umaga ulit. Opo, ngayong araw yung last day ng filing ng COC. Kumusta po sa nakalipas sa 2 araw, Director, Sir? Tama po, ang filing natin ng COC for the district representatives nag-start last Tuesday, that's May 5 hanggang May 7, 3 araw lang po ito. And so far po, nagpapasalamat tayo na ito ay naging maayos at matiwasay, and sana ito yung magpatuloy hanggang sa last day, today, yung last day of the filing of COC. Ngayong umaga, napansin namin sa mga sandali ito, may mga umuusad na patungo po sa Bangsamoro, dyan po mismo sa tangkapan po nyo sa loob ho ng Bangsamoro Regional Government Center, Director Ray, para po sa paghahain ho ng kanilang mga COCs din, Director. Tama po, hindi talaga natin maiwasan na may mga supporters na sumasama doon sa pagpasok at paghain ng mga COC. So kaya nga, hinihikayat natin lahat na maging matiwasay itong pag-file sa araw na ito. Ito ay magiging katapusan na, and of course, wala na tayong hinihintay na iba pang araw. So mas maaga, mas maganda for today's filing of the COC. Anong oras yung itinakda ng Bangsamoro Electoral Office para po sa deadline ng filing today, Director Ray? As usual, office hours from 8 o'clock in the morning hanggang 5 o'clock lamang. Yan, papaabot natin sa lahat. Hanggang 5 o'clock in the afternoon yung filing natin ng COC. Dito sa mga opisina ng ating Provincial Election Supervisor for Maguindanao del Norte at sa Cotabato City, and of course the special geographic areas. Ito ay sa loob na Bangsamoro Government Center. Yung sa province of Maguindanao del Sur, ito naman po ay nakalagay doon sa Buluan, Maguindanao del Sur, and of course yung sa Lanao Sur doon sa provincial capital. In fact, it was transferred to the city gym or municipal gym pala, provincial gym, provincial gym sa provincial capital ng Lanao del Sur, and sa Tawi-Tawi and Basilan doon mismo sa opisina ng ating mga provincial election supervisor. Ayun. Sa nakalipas na 2 araw, Director, Sir, walang mga naitalang insidente na related dito sa filing ng COC, Sir? Wala namang untoward incident na nai-report or naitala dito sa 2 araw ng ating filing. And of course, dito sa last day, hopefully, ito ay ma-preserve and ma-maintain na maging matiwasay at walang mangyayari untoward incident. For the last 2 days, we received for all over BARM, we only received 41 certificate of candidacies. 41 all over BARM? Tama po, 41 ang nag-file ng respective certificate of candidacy nila. Sir, do you have data na hinahawakan ngayon? Kung sakali meron lang, for instance, SGA, ilan na po yung kabuang naghain? Cotabato City, Maguindanao Norte, and Maguindanao. Kung meron lang. Meron tayong listahan, but it won't take much of our time. Okay, sige. Hingin na naman kami yan, sir. Hingin na naman namin yan, yung listahan ninyo. Okay, malinaw. Sa kabilang banda, Sir Director Ray, kahapon, inilabas na nga ng Commission and Bank yung pong pagbasura doon po sa inihahing petition
laban sa UBJP na pinagbabawalan na maggalaho ko ng halalan para sa lumahok ng sa eleksyon sa BARM. Ano po ito siya? Paari po bang pakiliwanag, Sir Attorney Ray? Yeah, of course. Sa mapag-alaman natin, nag-file ang UBGP ng petition for accreditation through the so-called manifestation to participate, no? And it was opposed. Wala po ang dalawang opposition po. Yung una po ay, at yung pangalawa ay actually nabigyan sila ng oras na support yung mga opposition nila, and of course yung ating UBGP. Yung UBGP po, binigyan ng oras din na sagutin yung mga opposition. And thereafter, a decision was rendered. Ngayon, kahapon nga, after na lumabas ang decision na inapprove yung petition for accreditation ng UBGP. So, dinismiss ang dalawang opposition so that ang UBGP ay nasa listahan na ng ating mga registered and accredited regional parliamentary political parties, and of course, pwede na silang maghain ng mga ng COC under their banner or under their political party. In fact, they were given such opportunity to file even last Tuesday and Wednesday, or the first 2 days of the COC. So wala nang balakid yung pag-file nila ng mga kandidato. Ito'y tuloy-tuloy na hanggang sa eleksyon natin. Ayun. Malinaw ho yun. Finally, Director Sir, para sa huling araw ng COC filing, mensahe po ninyo sa mga nagnanaisong kumandidato. Yes, ulitin ko po. Last day ito, wala na itong extension. And we have to note na talagang malapit ng eleksyon natin, so that today is the last day and there will be no extension for this. No, and just secondly, para sa lahat, ito ay automated election. So start of their to be considered as candidates ay doon sa start of the campaign that would be on July 30 hanggang September 12 po ang ating campaign period. So sundin po natin ang mga latintunin, magsimula tayong magkampanya July 30 muna. Huwag nating paunahan ang schedule natin, at although this is an automated considered candidato on July 30, but still you could always strict on this, and you might be prosecuted for any violation. So ipakita natin sa katawan na tayo ay responsible enough na pipiliin para doon sa napakahalagang pwesto ng member of the parliament. Magandang umaga po sa lahat at magandang araw. Ayun. Director Ray, salamat. Good morning. Good morning po sa inyo, sir. Lahat ng tanong, straight to the point. Malinaw. Si Attorney Ray Sumalipa, mga kasama, ang Regional Director ng Bangsamoro Electoral Office. Ngayong umaga, nakikita natin Radyo Manayb, subarangkada na, puting-puti yung lansangan ng Governor Gutierrez Avenue. Puting-puti. Yung iba naman, may suot na blue. Blue and puti, no? Color Blue and puti. sa Governor Gutierrez. Umarangkada na, anong partido ito? Bangsamoro Federalist BFP, Party. oo. BFP. Magang umarangkada dito sa kawan ng Governor Gutierrez Avenue, mga kasama. Straight to the point. 6 na minuto bago mag-alas ng reports mula sa mga Radyoman reporters natin. Si MILF AJAG Chairman Alamada, formal nang naghain ng kanyang COC. Sa detalye ng balita, Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tata RMN Report. Formal nang naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si MLF AJAG Chairman Anwar Alamada alias Commander Young Fighter sa tanggapan ng Provincial Commission on Elections sa Maguindanao del Sur sa Bayan ng Buluan bilang kandidato sa Parliamentary District sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur. Dumagsa ang libo-libong taga-suporta ni Alamada na kusang loob na nagtungo sa Comelec upang saksihan ang kanyang paghahain ng kandidatura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supporters, of course, ng UBGP. Una sa lahat po, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa liderato ng UBGP sa pangunguna po ng ating butihin President Alhaj Murad Ibrahim. Siya rin po ang chairman ng MILF. Dahil po sa kanyang tiwala sa atin po, pinili
bilang kumakakatawan sa District 5 ng Maguindanao del Sur. At of course, sa aming Vice President ng UBGP, Muhajer Iqbal po. At lahat po ng bumubuo sa partido ng UBGP po. And then, Samantala, tahasan namang ipinahayag ni BFMLF 1 FIFA Base Command OIC Base Commander Abdul Haka Ibrahim na buo at solido ang suporta nila sa kandidatura ni MLF Adjunct Chairman Anwar Alamada bilang District Representative sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur. So, mga langon, hospital mo, mga bangsa mo, magyari din. Yan kapag ninami sa ikanong, di kasuportan tanong, sunod pamili, nung imbro na UBGP, siya sa kanong kita nung kasupupan sa Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansa Tatak, Arnes. Straight to the point. Maraming salamat, Radyoman Maestro. Samantala, denial ng two opposition laban sa UBJP hindi umano nakakagulat ayon kay former COMELEC Chairman Abbas. Detalye ng balita, Radyoman Juldi Mapalaw. DXMY. Tatak RMN Report. Expected no mano ni former Commission on Election o COMELEC Chairman Attorney Sharif Abbas na i-dismiss ng Commission on Election o COMELEC ang petition for disqualification na isinampa ng dalawang respondent laban sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Anya, wala umanong sapat na ebidensya ang mga nagsampa ng petition at ito ay tanging delaying tactics lamang mano ng mga kalaban. Samantala, nag-file na rin kahapon ng kanyang Certificate of Candidacy si Attorney Abbas para sa pagka-Parliamentary 1st District Representative ng Cotabato City. Siya ay sinamahan ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, mga supporters at Team UBJP sa Cotabato City. Talagang may lalabas na in favor. Ako kasi personally, binasa ko yung opposition. Talagang mahina naman yung allegation ng oppositors. Yung pangalawang oppositor, aking nakita doon, 5 out of 5. Kumbaga, pang-delay lang yun. So ako personally, think in-expect ko talaga na ma-dismiss siya. Because una, siyang matibay na ebidensya. Dalawa, mababaw yung kanyang mga allegation. At pangatlo, si UBJP ay matagal nang existing. As a matter of fact, nauna yan sa lahat ng mga political party. Since 2015 or 2016, na-register na po yan. So, solid na si UBJP ever since. So yun yung mga batayan ko kung bakit ini-expect ko na ma-dismiss yung opposition. Kung matatandaan nyo, ito rin yung ginamit na party ni Bruce Matabalo nung una at pangalawa niyang takbo. So talagang matandaan na si UBJP kumbaga. Ini-expect ko talaga na ma-dismiss siya. Pang-apat is katali kasi yung UBJP doon sa peace process. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juldi Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Syukran, kasamang Jul. Samantala, hinimik o OCD12, hinimok ang LGU sa Soc-Sargen na maging alerto sa epekto ng El Nino. Sa detalye ng balita, Radyoman Daisy Mangud. DXMY. Tatak RMN Report. Inatasan ang local government units o LGU sa Region 12 na magbalangkas ng mga plano laban sa tumitinding panganib ng climate change. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD-12 Director Rodrigo Susmeña, pinaaalalahanan nila ang mga lokal na pamahalaan na pairalin ang precautionary measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Kabilang dito ang pagtitipid sa enerhiya at gasolina, pagpapatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto sa agrikultura, gaya ng maayos na alokasyon ng tubig para sa irigasyon at pag-iwas sa forest, grass at urban fires sa pamamagitan ng pagbabawal sa pagsusunog sa bukas na lugar. We are reminding our LGUs to activate their respective precautionary measures and their preventive measures to mitigate the effects of El Nino, such as, number one, conservation of energy and fuel, because we know that much of our power also here ay konektado rin sa mga dams o sa mga energy sources that has something to do na nanapektuhan din ng El Nino. Binigyang diin din ni Director Susmeña na hindi maikakaila ang epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain, lalo na sa Rehiyon 12 kung saan malawak ang mga palayan. Kaya mahalagang magplano upang maagang matugunan at mabawasan ang epekto nito sa agrikultura. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Nationwide. Salamat sa detalye ng mga balita. Straight to the point. Pahabol mga pagbati mga kasama.
Good morning sa ating mga viewers na nakikinig. Kanina pa, habol lang, si Muhammad Ferdowsi Kusain Baragir watching from Bacolod City, Masjid Abu Bakar. Si Dato Manong MacGyver, good morning din. Concerned citizen. Sige. Si Trinidad Damastido, good morning. Yun lang, sir. Sige. Nabasa na Good yung morning. Straight to the point. Papaalam na po kami mga kasama. Ito pa, bago tayo magpaalam, importanteng public service announcement. Na public service announcement sa lahat na makakilala, kaibigan, kapamilya ni Second Lieutenant Pedrito Isik Humawan, retired Army, na si pumanaw na noong May 4, 2026. Ang kanyang labi nakaburol sa Villa Funeral Homes, Sinsot Avenue. Ang libing sa darating na May 8, 2026, Friday, bukas ho yan, alas 12 ng tanghali pagkatapos ng misa sa Marian Hills Memorial Chapel, Tamuntaka 2, Maguindanao Norte. Public service announcement galing sa family Humawan. Maraming salamat, DXMY. Wala hong anuman. Wahida Akan Mamalapat, good morning. Straight to the point. Kay Mayn Masukat, tapos ito kanina, good morning. Sa Green Moss, Taguig City. Straight. Sa kala po ng mga partners natin sa Master Control, Chief Alvin Castillon, sa Digital Man, Ginoong Ricardo Madamba Jr., ating coordinator, Radyoman Maestro Rahib Bansaw. Kami nyo nakasama, Radyoman Ebsabang, at Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. Radyo mo nationwide.